Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nagsusumikap dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Inilaan natin ito para sa January monthly animal zodiac forecast natin. Basta alimin natin sa bawat animal symbol ninyo. Ano ba ang magaganda na mangyayari sa buwang ito? Ano ba ang mga challenges? Ano ba yung mga opportunities? And what should be your game plan? Ito yung maganda because hindi lamang tayo magsasabi na hindi lamang natin i-share sa inyo. Hindi ko lang i-share sa inyo na maswerte ka pagdating sa pera or maswerte ka sa buwang ito, but rather we are going to end for every animal zodiac ay bibigyan natin ng concluding part kung saan ay ibibigay ko ano ba yung magiging game plan mo, ano ba yung magiging strategy mo sa bawat buwan. At ngayon na nga, sisimulan natin for the month of January. Alright, simulan natin sa mga rat. Ikaw ay pinanganak sa Year of the Rat. Kung nakikita mo yung taon ng iyong kapanganakan, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, and 2020. So ano ang aasahan ng rat ngayong January? Okay, ano ang forecast ng rat ngayong January? Tandaan that every month po, do not be confused ha, every month may magdo-dominate na animal zodiac. Okay? Mayroong mamamayagpag na animal zodiac. And January 2025 is the month of Ox. Okay? Ox month and January. So, ang rat ay matatawag natin na Duke combination month ni Ox at ni Rat. Ibig sabihin, ang magdo-dominate o ang mamamahala sa January is ang Ox. Sasabayan ito ng mga Rat. Na kung saan, mas lalago ang network, connection, collaboration, pakikipagtulungan sa ibang tao ni Rat. Okay? Pero may paalala po sa inyo that you need to stay on a leadership position. You need to be in command. Dapat you are always in control ngayong January, mga rat. Okay? Make sure po na kung ano man ang gagawin ninyo ngayong buwan na ito, whether you are a trabahante, whether you are a government employee, whether you are a father or a mother, you need to take control of whatever things na mangyayari ngayong January because you are one of the Duke or ikaw ang isa sa pinuno ngayong buwan ng January 2025. So make sure that you take the lead because that is expected from you. Ang maganda sa mga rat ngayon ay makipagkaibigan. Go back to your old friends, diba? Meet new friends but keep the old one and create. It is not the time, by the way, it is not the right time to burn bridges sa mga kaibigan, kakilala natin, yung mga kasosyo natin dati, yung mga classmate natin dati. But rather, it is good time to add more friends, to add more connections, to widen our network, okay? And to take the leadership and be the lead sa kung anumang mga pagbabago ang gusto nating gawin simula ngayong 2025 sa buwan mismo ng January. There will be a meaningful conversations with people na makakasalamuha mo sa pagsakay mo ng jeep, sa pagsakay mo ng bus, sa pamamalengke mo, sa church ninyo. There will be good conversation with people that will lead actually for you to get to know deeper the person na magiging dagdag mo sa network mo and will actually give you to the right goal and the right path. Kasi itong mga connections na magagather mo, itong mga tao na makikilala mo all the way, at itong mga tao na makakasalamuha mo accidentally will be a big help later at a time as we conquer 2025. Saan ka dapat mag-focus, rat, ngayong January? Mag-focus ka to build a meaningful connection, a lasting connection. Hindi lang yung magkakilala kayo, but bagkus, try to engage into a much deeper conversation. Exchange, kung may nagregalo sa inyo, balikan mo
at bigyan mo rin ng regalo to create really a much deeper connection. Hindi lamang kayo dapat friends sa Facebook, dapat marunong ka rin mangumusta. That's the right thing to do. You need to create more allies rather than enemies. Dapat mas marami kang kaibigan ang idadagdag, hindi kaaway ngayong 2025. Build back your connection to those people near and far, yung mga nasa malapit sa'yo, yung araw-araw mong nakakasalamuha, o yung mga luma mong kaibigan, yung mga kaibigan mo na nasa ibang bayan, nasa ibang bansa, nasa ibang distrito, nasa ibang probinsya. Nagkalayo kayo dahil sa mga gusto nyong makamit sa buhay. Build back the connection. Open up the communication process. The kumusta, I've been praying for you. Kumusta, I've always included you in my prayer. Kumusta, I miss so much of our talks. Ganon. You can start that one. Kung minsan nga lang, natatakot na tayong magbasa ng mga chat or mga messages kung nagsisimula ng kumusta kasi kadalasan ang nangyayari is kumusta tapos mangungutang pala. But it should not be that case this time. Okay? Speaking of utang, hindi maganda ang magpautang ngayong 2025. Malalaman nyo yan sa mga susunod pa nating vlog. Pagdating naman sa kayamanan, sa aspeto ng kayamanan, ito, hinihintay ninyo ito ha. Marami sa inyo ang naghihintay. Sir Franz, paano naman sa aspeto ng kayamanan? Magiging okay ba ako financially ngayong unang buwan ng 2025? Okay? Para sa mga rat, magiging masagana ang pasok ng pera. Hindi ka magkakaproblema. But, may paalala si Franz, huwag kukunin lahat. Huwag tatrabahuin lahat. Do not do micromanagement. Huwag na ikaw lahat ang kikilos. Okay? Do delegation. Matutong humingi ng tulong. Matutong mag-delegate. Matutong ipasa ang trabaho. Since you are the leader, since you are the boss, kasi kadalasan ng mga rat, pinanganak, they are born to be a leader, a supervisor, a boss. So do not do micromanagement. Rather, delegate the task and learn how to trust your people. Makikilala mo naman sila as the time goes by. Siguro ilang months, ilang years kayo nagkasama ng mga trabahante mo, ng mga kasama mo sa trabaho. Learn how to lead them and create a support system na hindi na ikaw mismo yung gagawa from the dirty works. Okay? Know how to delegate, know how to lead the people. Kasi kung ikaw pa yung gagawa, you do the micromanagement, you cannot spread your wings and you cannot gather more wealth. Mahihirapan ka kasi nakatali ka sa pagsusolve ng mga solving problems along the way, little problems along the way, but rather delegate it to your people. Delegate it to your wife, to your children, kung sa bahay. Kung problema sa bahay, sige, maghati-hati tayo, okay? Ikaw yung in charge sa ganito. Ikaw naman in charge sa ganyan. So you do the delegation, okay? Para hindi ka maburden at makapag-focus ka on growing your wealth. Pagdating naman sa relasyon, so far, 2025 of January will be a good start in creating a strong connection that will lead you to a stronger security. Diba? We have the Maslow hierarchy of needs. Isa sa mga security na hinahanap nating tao is security of belongingness. That we belong to a group. We belong to a family. We belong to a company. So, there's nothing to worry for the rat kasi you have that security and stability with the relationship of people around you. Magiging banayad ang relasyon mo sa lahat ng tao na kasama mo araw-araw sa loob man ng bahay o di naman kaya sa mga kasamahan sa trabaho o di kaya kasosyo sa negosyo. That is only for January. So ngayong buwan ng Enero, para sa mga rat, kailangan tayong magsikap para makapaghanap tayo ng maraming kaalyado. Maghanap tayo ng maraming alliance. Maghanap tayo ng mga supporters. A support group system natin dapat mas pagtibayin natin. Okay? And we need to create key strategic partner na pag ganito ang problema when you are a student, kung ikaw estudyante rat, you need to find a strategic partner na your body to study and who will help you and give you the drive to really finish the program, finish the course, finish the semester with flying colors. If ikaw naman negosyante, do a strategic planning sa mga magiging partner mo, business partner mo, suppliers mo, and even stronger alliance with your customers. Okay? At ito pa ha,
For those who are engaging in social media and internet, hindi lahat ng nagfa-follow, hindi lahat ng sumusunod at nanonood sa atin would buy us, would buy our product. So in as much as possible, build community. That's a good thing. And that's a strategy for you to survive business from 2025 onward. Build community and make sure that you are part of community, of a community with the same goal in life. Ngayon, dumako naman tayo sa mga ox. Di ba, Sir Franz, sinabi mo na ang January ay buwan ng ox. It's an ox month. And I would say, yes, tama po kayo. O ito yung buwan that kailangan mong i-overcome yung sarili mo. Because yung kalaban mo is yourself. You won't be competing with anyone else, and you should not compete with anyone else, but you should compete with yourself. And maraming opportunity ang darating para sa mga ox. Unang-una, nasa kanya ang star of creativity. The elegant seal is within your system ngayong January. So make use and take advantage of it. Ox, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, and 2021. Kailangan mong intindihin at mas kilalanin ang iyong sarili, ox, for the month of January. Ito yung tamang buwan na kailangan mong i-harness. Alam ko na na-discover mo na. Alam mo na ano man yung mga abilities and hobbies mo and your talents. Kilala mo na yung sarili mo. Alam mo na yung mga kahinaan at kalakasan mo. At alam mo na yung mga talento mo. Hindi mo lang sila binibigyan ng pansin. Hindi mo lang sila minamind. Kasi para sa'yo, it is just nothing. It's just a bonus. But mind you, ox, ito yung tamang panahon to light up that creativity that you have within yourself. Okay? So, creative potential, you explore more of your hobbies, you discover those hidden talents that you have. The combination, yung ding fire, will inspire you, okay? To be empowered para ilabas yung mga talento na yan. Ano ang maganda para sa mga ox ngayong January? Perfect na perfect ang buwan na ito to discover yourself, to develop your talents, sa baking man yan, sa public speaking man yan, sa art man yan, at ano pa? Okay? And this is the right time for you to lay the foundation for your creative pursuit na matagal mo nang gusto na i-achieve, matagal mo nang gustong to take action pero natatakot ka, you're just finding the right timing. I am telling you now, January is the right timing. Dapat tayo ay mag-focus. We need to engage into the new hobbies, creative projects that hahayaan ka na makapag-explore ng sarili mong mga abilidad, yung sarili mong kakayahan. Itong buwan na ito is ang buwan for you to discover. Hindi para mahanap yung the perfect you, but para mahanap ano pa ba ang kaya mong gawin. Ano pa bang mga asset with your skills and talents na mayroon ka na pwede mong magamit. Pagdating naman sa kayamanan, the growth, ang paglago ng pera sa aspeto ng mga ox ay magsisimula sa January. At ito'y magmumula sa pag-i-invest mo sa pagpapalago at pagpapayabong ng mga skills, ng mga talent mo that will evolve later on as your secondary source of income. Magaling ka magsalita, marunong kang magsalita, di ba? You are a bank manager or you are like a restaurant supervisor or a waitress, sabihin natin, or a barista, sabihin natin, or housekeeper. Ano pa ba? Ano pa bang naisip niyong trabaho? But you know how to speak. Magaling ka pala magsalita. And you have been hiding that within yourself. Tapos, ngayong buwan na ito, ngayong taon na ito, simulan natin ngayong January, practice more of your speaking ability. Kasi pwede mo yung gawin at gamitin as your side hustle kung saan maraming pera at opportunity ang darating sa inyo. Marunong ka palang mag-bake, marunong ka palang magpintura, painting, you do the artwork, and many other things. Okay? So, bigyan ito ng pansin ngayon. Mag-invest ka ngayon sa sarili mo para mas mahasa mo ang iyong natatagong mga talento. Pagdating naman sa relasyon,
Introspection ang magdo-dominate sa buwang ito. Okay? But when you share your creative pursuit with people who have the same passion with you, mas mapapalalim pa ang connection. If you have already a husband or a wife and you share the same passion, invite her, invite him. Sige, let's practice singing. Sige, let's learn the music. Diba? Ngayon, habang pinapractice nyong magkasama ang mga ito, or let's do baking, or magluluto kayo, or you do flower arrangement, ganun, doon kayo magaling, or magpipaint kayo, and you do it together. Okay? With the strong support of your partner, nako, mas magiging malalim ang relasyon ninyo. Mas magiging matatag ang relasyon ninyo. Let this month, ang January 2025, be your journey para mas pa-express mo ang iyong sarili. And you can channel the power because your hidden talent, the elegant seal, will inspire you, will let you spark the light to find inspiration in a very unexpected places. Kaya nga lang, kailangan mo maging flexible to deal with this, disappointment, syempre, at sa simula, hindi ka naman talaga magiging perfect agad-agad. There will be difficulties, there will be challenging point habang sinisimulan mo yung passion na yan, yung talento mo na yan. There will be reasons na you wanted to quit, okay? But don't, okay? Because right after those obstacles, right after those bumpy rides, magiging smooth na yan. Magiging maning-mani mo na yan, okay? Kahit nakapikit ka, magagawa mo na yan. Just allow yourself to be immersed, to be trained, and to practice. Ganon dapat. Kay Tiger naman tayo. Tiger na pinanganak 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, and 2022. Ang buwan ng Ox or the January month will bring opportunities, maraming oportunidad para sa mga tigre. You are going to gain meaningful connections, may mga pagkilala, may mga award kang matatanggap dahil sa mga effort mo sa effort, sa pagiging matyaga, sa pagiging masipag, sa pagiging magaling. You will be rewarded of your hard work from the previous to the present. Kailangan mong balansehin ang focus mo, both your physical and mental health. Ito yung kinakailangan mabalanse mo. Pagod ka na, occupied na yung isipan mo, and you are not allowing yourself to take a rest. That's wrong. Maghanap ka ng tamang oras at tamang panahon for you to unwind, for you to walk, okay? At sa ating lahat po, hindi lamang ito kay Tiger, but to all who's listening to me right now. 2025, ang pinakamalaking challenge natin is kalusugan. Lalong-lalo na sa mga bata at mga matatanda. Find time every day para sa mga tulad ko at yung mga matatanda pa sa atin. Steps, achieving 50,000 steps, 10,000 steps, 5,000 steps every day will really be a big help para mas ma-improve yung health natin. Ang mahirap lang naman is sa simula, but once you do it consistently, parang wala na lang yun, okay? So, para mas makuha mo yung energy ng January at ma-attract mo yung maraming opportunity at maging maganda ang relasyon mo, kailangan mabalanse mo, ha? Balansehin mo yung physical, mental, and intellectual health mo. Pangalagaan at balansehin ito. There will be referrals, recommendations galing sa mga kakilala natin na hindi natin inaakala na mag-reach out sila balik. This has something to do on pagpapalago ng pera, wealth, and collaboration, lalong-lalo na on local networks and friends. Yung mga kaibigan natin, yung mga klase natin dati, yung mga kasamahan natin sa mga clubs and organization will actually be your bridge para i-recommend ka for wealth opportunities. It could be trabaho, mga racket, at marami pang iba. Maganda ang buwan na ito, tulad din ng nauna,
for networking and building trust. Hindi lamang yung creating friends, creating people, and gathering people who have the same wavelength of yours. Hindi lamang natatapos doon, but rather, kailangan mong mag-build ng trust nila and gain recognition for your hard work. Sa lahat ng pagpupunyagi mo, sa lahat ng pagiging matatag mo, at sa lahat ng pagsisikap mo, later at a time, makakatanggap ka ng mga pagkilala at gantimpala. Kailangan lang tayong mag-focus at i-prioritize natin yung pangangatawan natin, both the physical and mental health well-being natin, para mas patuloy tayong may enerhiya at handa tayo sa mga oportunidad na kakatok ngayong 2025. Kinakailangan na mabalanse natin ang trabaho at ang personal nating buhay. Sa pagdating naman sa kayamanan, word of mouth, okay? Referral, recommendation will bring you sa mga unexpected na mga financial or career opportunities. So, focus on maintaining magandang reputasyon, quality and reliability na pagkatao para mas marami pang tao ang mag-recommend sa iyo, mas marami pang tao ang magtiwala sa iyo. At sa pagtitiwala na yan, makakabuo ka ng maraming oportunidad para mapalago ang iyong pera o kayamanan. Sa relasyon naman, uusbong yung mga connection natin, babalik muli yung mga connection natin sa mga lumang kaibigan, makakatagpo ka ng mga meaningful through events, through sa mga events na dadaluhan mo, through sa mga activities na dadaluhan mo, marami kang makikilala ng mga tao who will be actually an addition to your connection. So, be open to whatever possibility and blend in. Try to blend into these people, okay? But it doesn't mean that you have to trust them 100%. Always, sa mga bago mong kakilala, and of course, kailangan mag-ingat tayo ngayon kasi hindi pa rin nawawala yung mga scammers, okay? So, build trust at the same time, maging mapagmasid. Itong buwan na ito, kailangan mong alagaan ang iyong sarili tigre while you are staying open sa mga opportunities na nakapaligid sa iyo. Let your effort, let your pagpupunyagi, let your kasipagan, and let your reputation bring you to the success ngayong 2025. Rabbit naman tayo. 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, and 2023. Kailangan mag-ingat ngayon si Rabbit because the Fire Ox energy ay makakagambala sa kanya. And there will be temptations and there will be emotional sensitivity pagdating kay Rabbit. Avoid na magiging palalabas. Bawas-bawasan natin yung pakikipag-inuman, yung pakikipagbarkada, bawas-bawasan natin yung lust. Alam mo na yung libog, yung pagiging impulsive pagdating sa pera at pagdidesisyon sa kung ano yung mga bibilhin. Kailangan paabutin muna natin ang ilang araw bago tayo makapag-decide kung bibilhin ba ito o hindi, kung maglalabas ka ba ng pera o hindi, kung magwawaldas ka ba o hindi. Pwede ka kasing dalhin sa mga hindi magagandang resulta na masisira ka o masisira ang reputasyon mo at ang relasyon mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Be mindful ika nga sa mga nararamdaman ng ibang tao. Okay? Dapat hindi tayo makaapak, hindi tayo maka-offend, hindi tayo maka-create ng misunderstanding sa ibang tao ngayong January. And kailangan natin ng tinatawag na thoughtful consideration. Because, in fairness, sa mga rabbit na kaibigan natin, or to all rabbit people who's watching me right now, that you are going to manage of creating lasting connection this month. And kailangan mo lang pag-isipan yung mga desisyon na bibitawan mo, yung mga desisyon na i-implement mo. Because this decision na gagawin mo might harm you later on. So, kailangan malaliman pag-isipan. If you need to meditate,
din do so. Maganda sa buwang ito, ma-maintain natin ang banayad, dalisay, and stable na pamumuhay. Okay? Huwag muna tayong mag-i-involve sa mga malakihang pagbabago, biglaang pagre-resign, biglaang lilipat ng ibang residence. Wag. Okay? But you need to be harmonized. Yung kalmado lang tayo. Huwag muna tayo sa mga malakihan shift of mind, malakihang decision making sa buwang ito, January 2025. Kailangan tayong mag-practice ng tinatawag na control yourself. Self-control ang kailangan natin. Kailangan iwasan ang mga temptasyon, lahat na all forms of temptations, ha? Whether it would be temptation para magsugal, temptation sa pinagbabawal na gamot, temptation sa bisyo, temptation sa babae, o alam niyo na, the green thing, below the belt topic, okay? Whether emotional, financial, or social aspect, kailangan nating i-control o kailangan nating matutunan ang tinatawag nating self-control. In fact, you need to think twice before acting or speaking. Mag-isip muna ng mabuti bago gagawin ang isang bagay o bago bibitawan ng isang salita, because ito ay ikakasira mo at ikakasira ng mga taong nakapaligid sa iyo. Pagdating naman sa kayamanan, iwasan muna sa January ang mga mapanganib na mga investment. Huwag tayong maging impulsive na hindi dahil narinig mo na maganda yung offer, binigyan ka ng proposal, and then you are going to take advantage right away. Nope. Don't be so impulsive. Control yourself. Stability comes from rational management. At kailangan natin maiwasan yung tinatawag natin ng mga unnecessary conflict. Conflict both professional aspect, conflict sa trabaho, conflict within the household. Iwasan mo yan kasi makakadagdag yan sa problemahin mo na mawawala ka sa focus in venturing opportunities o baka bigla kang mapasubo sa mga impulsive decision making mo pagdating sa pagpapalabas ng pera o involve ang kayamanan. Pagdating naman sa relationship, sinabi ko na to kanina mga rabbit, maging sensitibo sa emosyon ng ibang tao. Okay? Lalong-lalo na sa mga prone and very sensitive na tao dahil talagang lapitin ka sa tinatawag nating misunderstanding, hindi pagkakaunawaan. So, strengthen your connection through empathy and careful communication. Ulitin ko, careful communication. Kung wala namang magandang sasabihin, itikom ang bibig. Kung wala namang magandang sasabihin, tigilan ng kamay sa pagpo-post ng kung ano-ano sa social media. Kung wala namang magandang sasabihin, wag nang mag-send ng message sa group chat. Ganon, para hindi magkagulo at hindi ikaw ang maging dahilan ng gulo. Itong buwan na ito, January, hinihikayat natin ang mga rabbit, restrain and thoughtful choices dapat. Atras muna, hindi puro sugod. Atras muna ngayon, okay? Wise decision will help the rabbit na maiwasan ang mga patibong, na maiwasan ang mga bomba or obstacle sa ating hinaharap so that we can preserve harmony in all aspect of life. Dragon naman, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, and 2024. Uulitin natin, January is the month of the ox. Ay, ibig sabihin, magdadala ng mga pagsubok in form of internal politics sa loob. It could be yourself ang magiging kalaban mo with your decision making, or internal politics sa loob ng kumpanya, sa loob ng pamilya. Meron din yun, ha? Itong month na ito, posibleng magsimula ng maraming mga pagsubok. Pero ang iyong pagpupunyagi, and you have a good star, the nobleman. The nobleman is aligned with you. Tinatawag natin na helpful people can help you overcome this pagsubok na darating. This time, kailangan mong manatiling kalmado, composed, and proactive
sa paghihingi o sa panghihingi ng tulong sa ibang tao. Huwag mahihiya to reach out to those mentors, the old and the new mentors that you have, to reach out to your allies or to the most trusted connections na meron ka kung kailangan mong humingi ng guidance, kailangan mong humingi ng kanilang intellectual advice, and kung kailangan mong humingi ng suporta. Para sa mga dragon, ang buwan ng January will be a month of resilience, katatagan, leveraging, paghingi ng tulong sa mga noble person or the helpful people around para mas manavigate natin, para mas tahakin natin itong mga pagsubok na ito ng mas may katatagan at mas may kaalaman. That we can resolve whatever crisis or problem na darating sa atin with intelligence. Focus muna tayo. I-recognize natin na may mga, or alamin natin itong mga obstacles, alamin natin itong mga pagsubok na nasa harapan natin. Let's consider them as temporary. Huwag magpaka-depress, huwag magpakalugmok. These obstacles should be recognized and should be solved. But there are problems sometimes na kailangan mo lang hindi sila galawin and they will be solved by themselves, di ba? Focus on finding trusted people, pagkakatiwalaan ng mga tao, and advisors who will guide you overcome this problem. Avoid speculative investment. Pagdating sa kayamanan, avoid risky decision. Ito yung mga iwasan ninyo. Yung hindi mo alam yung papasukin mong hanap buhay. Yung hindi mo alam yung papasukin mong investment. Kaya, maghanap ng advice o gabay para mas ma-stabilize yung financial plan mo. Pagkatiwalaan lang yung mga taong mas kilala mo. Pagdating naman sa relasyon, mas mapapatatag ang iyong relasyon. And in fact, the people around you can help you with emotional and practical support. This is the time that you can lean and you can trust your connection. Ito yung oras at panahon na kung humingi ka ng tulong, aasahan mo na may tulong na darating sa iyo. Itong month na ito, sometimes, kailangan tayong magsimula ng hindi ganon kaganda na buwan. Okay? Maraming obstacles, maraming challenges, maraming pagsubok. However, have faith, manalig, at magtiwala na itong lahat ng ito ay temporary lang. With the right support system that you have, with the right people in place, you are going to emerge stronger than ever and more competent and capable than who you are last year. Dumako naman tayo sa mga snake, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, and 2025. Uulitin natin na magsisimula pa lang ang Year of the Snake ngayong January 29. Ibig sabihin, the remaining days bago mag-29 ay still mananatiling Year of the Dragon. Okay? Ito naman si Snake sa buwan ng January ay makikipag-alyansa sa tinatawag natin 3 harmony combination na magpapatatag ng relasyon ng snake at ox na nagre-representa ng disiplina, otoridad at magandang sistema. Itong buwan na ito para sa mga snake ay magbibigay sa kanya ng kapangyarihan to focus on leadership, to focus on strategic planning, at sa paggawa ng mga magagandang desisyon at kung ano man ang susunod mong hakbang. This is the time that you are going to lay groundwork para sa pagmatagalan na pagtatagumpay. Ito yung tamang buwan na magsisimula ka. Kung gumagawa ka, example, halimbawa, gumagawa ka ng tahanan, ito yung tamang pagkakataon that you have to structure muna the poste para matibay at matatag ka. That's what we call the long-term success. Okay? Hindi biglaan ang yaman. Hindi biglaan ang pag-angat. It takes time. It takes patience. And through that process, the time and patience, you will learn many things along the way. Ox energy support, clarity, and nurturing. Kailangan mo lang maging malinaw ang iyong pag-iisip, allowing you, snake, na mas magningning sa pamamagitan ng paggamit ng iyong mga abilidad and to refine and execute your ideas ngayong January.
Maganda ang mga snake for leadership, planning, and creating structured path towards goal. Yan ang maganda for the snake people, So, you can plan ngayong buwan na ito. Wag mo na ang execution. Avoid mo na yung execution. Lahat, isipin mo muna. Lahat ng what if, ilista mo. Ano yung plano mo? What if? What if hindi ko mabayaran yung sasakyan? What if magipit yung pagpasok ng pera? So, you have all the what if, and then, lay out your plan. Ano ba yung magiging plano ko? Kung ito halimbawa dumating, at hindi ko mapipigilan, talagang posibleng dumating ito. So, ano yung magiging game plan mo? Okay? Create a structured path. Okay? Gumawa ng daanan, ng klarong daanan na dadaanan mo as you overcome the obstacles na darating ngayong January. Kailangan mo mag-focus at mas patatagin mo yung mental energy. Kailangan mong i-organize yung mga resources mo, and kailangan mong gumawa ng mga desisyon with calculated plans. Pag risky, umatras. Hindi lahat ng oras maganda yung sugod ng sugod. Collaborate with people who have the same mindset with you so that it can amplify success towards you. Makipag-usap, makipag-meeting, humingi ng advice, at makisalamuha sa mga taong the same yung passion sa'yo, the same yung intellectual ability, so that you can inspire them and you can get also additional input from them so that it can amplify tinatawag nating success. Pagdating naman sa pera, may paglago, may nakikita tayong paglago pagdating sa kayamanan para sa mga snake. Kaya nga lang, kailangan natin ng well-thought, pinag-isipan ng mga strategy at disiplina. Kailangan natin iwasan overextending. Focus on measured actions or sustainable result. Overextending tayo sa mga plano natin. Sige na lang, hindi ko na muna ito gagawin ngayon. Halimbawa, magda-diet ako ngayon, extend mo muna kasi masarap yung ulam. Nope, if you know that you will be encountering a health problem for this year, wag na mag-overextend sa mga gusto nating mangyari. Kung magagawa ito ngayong araw na ito, gawin mo na, wag nang ipagpabukas. Okay? And whatever actions that you are doing, isipin ng malaliman na it would be a pangmatagalan na solusyon and a sustainable na solusyon. Pagdating naman sa relasyon, magiging matatag ang iyong relasyon, magkakaroon ng mutual trust and reliability sa bawat isa. Gamitin mo ang buwang January 2025 para mas lalong mapatatag ang inyong relasyon. Kay horse naman tayo, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, and 2026. Ito mag-ingat horse because you are going to interact with the harm star sa mga ox na magdadala sa iyo ng mga mapanganib na mga obstacle. Kailangan maging pasensyoso, avoid being restless, and huwag hayaan na mangibabaw ang iyong emosyon kung gumagawa ka ng mga desisyon. Kasi itong enerhiya na mayroon ka ngayong January 2025 ay pwedeng magdala sa iyo, unang-una, aksidente, pangalawa, conflict, pag-aaway at hindi pagkakaintindihan, at yung poor choices and poor decision making. Kaya, if hindi mo ito ma-manage ng maayos, yun ang hahantungan mo. The key for this month of January para sa mga horse ay kailangan mag-slow down. Observe muna tayo. Avoid muna tayo na mag-react sa mga sitwasyon sa paligid natin. Itikom muna natin yung bibig natin. Drama man yan o mga pagsubok man yan sa buhay, kadalasan, this arise from being too engaged emotionally, too emotionally attached. Kaya yung approach natin is unintellectual. Kaya nga, di ba, mas mataas ang posisyon ng utak, hindi yung puso, because kailangan nating unahin muna gamitin ng utak bago ang puso. Okay? Para hindi tayo magkanda leche-leche
o magkandapalpak-palpak. On the positive side, para sa mga horse, itong buwan na ito ay magbibigay ng maraming opportunities para makahanap ka ng mga matutulungin na mga tao na will guide you and will provide you or magbibigay sa iyo ng kaalaman and mahahalagang suggestion or insight na magagamit mo to overcome these challenges. Maganda ang buwan na ito to practice yung pagiging pasensyoso, yung mindfulness, and learning from those people around you. Matuto ka sa mga lessons na meron ang bawat isa na kasama mo, kasalamuha mo. Because with that, you are going to grow. Sa focus naman, kailangan i-observe natin ang flow of every event sa buhay natin carefully. Step back if needed. Stay away from emotional challenges, and you need to avoid unnecessary drama, horse, ngayong January 2025. Pagdating naman sa pera, iwasan lang yung pagiging impulsive buyer. Iwasan yung pagiging impulsive decision maker. Nahahantong ka sa mga mapanganib na venture, sa mga mapanganib na pakikipagsosyo, sa mga mapanganib na pagninegosyo. Financial stability dapat ang nangunguna sa isipan natin. That is why, be careful, observe enough, and be informed for whatever choices na gagawin mo. Huwag padalos-dalos. Hindi may nagbebenta sa'yo ng building ngayon, talaga namang orada-orada, bibilhin mo agad. Hindi mo naman lang tiningnan ano ba yung kumusta yung structure ng building, kumusta ba yung mga papers and the titles of the building. Huwag padalos-dalos. Hold back muna. Tingnan muna. Diba? Mag-research muna. Be mindful with your connection by staying composed and open to advice from people around you. Ito'y para sa mga horse, ha? Para hindi mawala ang connection mo sa mga taong tutulong sa'yo. Maganda to meet up mentors, makipagkita sa mga mentors, sa mga advisors, or anyone na knowledgeable or allies na mapagkakatiwalaan who can give you a very good advice for you to move forward. By embracing pasensya, okay? Kailangan mong kumain ng maraming pasensya ngayong 2025 horse. And wisdom o kaalaman. Ang horse can turn this challenging month into a month of opportunities. Tandaan po ninyo, walang malas na buwan, walang malas na animal zodiac sign. Kung marunong tayo, tinatawag natin sa mindset natin, we can always turn negativity into positivity. A good halimbawa is for the horse that this month, itong mga pagsubok na darating sa iyo ngayong buwan na ito are actually preparing you for a greater blessings and greater opportunities. Kay goat naman tayo, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, and 2027. Ang buwan na ito ay hindi magkakasundo si ox at saka si goat. Sinabi ko na kanina that every month ay may mga naka-assign na animal zodiac na lalago o magdo-dominate sa buwan na yan. And January 2025 is dominated by the ox. So, for the goat or the boar, magkaka-clash kayo ni ox. Ito yung magiging problema mo. Alright? Making this month, itong January na, medyo challenging. Okay? In fact, aasahan mo yung pagpapalabas ng pera na wala sa plano. Magkakaroon ng problema sa kalusugan and tendency ay magiging mainitin at magiging matigas ang iyong ulo. It is crucial na pangalagaan, protektahan natin kung ano yung meron tayo, yung kayamanan na mayroon tayo, habang iniisip ang paghahanap ng solusyon sa mga problemang dumarating. Okay? Financially, kailangan natin gawin. Let's exercise and avoid unnecessary losses. So, kailangan balansehin mo. How are you going to safeguard your possessions? How are you going to safeguard your wealth, your possessions, and approach problems and situations na hindi nagagalaw ang mga kayamanan, pera, o possession mo? Instead, kailangan natin din mag-practice ngayon na pasensya.
mas maging pasensyoso tayo, tanggapin natin yung iba't ibang views and opinions ng ibang tao. And communicate with other people in as much as possible. Avoid arguments. Iwasan muna makipag-away. Pag-isipan mo muna kung ano ang ilalabas mo sa iyong bibig bago ito buksan. Okay? Ano ba ang maganda para sa mga goat sa buwan na ito? Okay? Kailangan natin mag-ensayo na maging matatag. Practice resilience. Practice focus. At let's not only practice, but gawin natin yung tinatawag natin na pangangalaga sa ating sarili, peace of mind. Physically, pangangalaga sa ating sarili physically, peace of mind, and yung tinatawag natin na dinumerong response. Huwag papatulan lahat ng naririnig. Measured response, ika nga. Okay, ipagkibit balikat. If ganito na lang, okay, ganito mga goat. Kung hindi ito makakatulong sa paglago ng iyong kayamanan, huwag mag-react. Kung hindi ito makakatulong para madagdagan ang iyong income, zip your mouth, huwag magre-react. Kung hindi ito makakatulong para mabili ang minimithi mong dream house o dream car, huwag i-mind. Okay? Yun dapat ang mindset natin. Focus tayo sa pangangalaga ng ating finances, sa ating mga possessions. Pag sinabi nating possessions, this would be our business, this would be our properties, okay? Prioritize kalusugan and avoid yung sobra-sobrang pagsubsob sa ating mga sarili sa trabaho o kung ano man ang gagawin natin. Asahan mga goat na may mga unexpected na losses pagkalugi. Kaya para maiwasan ito, mag-ingat, iwasan ang pagiging impulsive. Yung kating-kati ka palagi, pag may pera sa katawan mo, pag alam mong may pera ka, hindi ka maiwan na nakaupo. Talagang andun yung hype mo na bibili, ilalabas yung pera, okay? This month, January 2025, you should learn. Goat, you should learn how to refrain. Okay? Pigilan ang sarili sa mga hindi magagandang desisyon pag pinag-uusapan na natin ang pera o kayamanan. Pagdating naman sa relationship, kailangan lang natin matutong makinig, matutong tanggapin ang mga opinyon ng ibang tao, lalong-lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Huwag maging reactive, okay? Mahirap maging masyadong reactive. Let your emotion settle down first, di ba? Bago ka muna sumagot, bago ka muna mag-respond, hayaan mo muna na yung mga emosyon na matitindi dyan sa kaloob-looban mo ay mag-subside muna. Magpahangin ka muna, uminom ka muna ng malamig na tubig. Kumalma ka muna. Take a nap. Take a sleep. Matulog ka muna. Bukas mo muna yan harapin. And take note, magiging iba yung approach mo sa problema. And by staying grounded, okay? Having your feet on the ground at hindi lalaki yung ulo. Pagiging pasensyoso. Ikaw, goat, you can navigate itong mga pagsubok na ito ngayong January na may talino and with grace. You can turn these obstacles, itong mga pagsubok na ito ay magiging oportunidad para ikaw ay lumago and the understanding that you need. Dumako naman tayo kay Monkey. 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, and 2028. Ang mga monkey, may magandang balita. You are going to enjoy a very good January month. Okay? Na maraming mga invitations, may kasalan, may mga debut, may mga family reunion, and maraming events na i-invite ka o dadalo ka. And attending on those events, maraming mga opportunities in various walks of life, in various areas of life, ang i-offer sa iyo, ang haharapin mo. This is the great time. Ito yung good timing na hinahanap mo to explore new ventures, pursue the business opportunity that you wanted to start, or
expand yung existing business mo kasi may mga mahanap ka ng mga tao na tutulong sa iyo this month. While the wealth luck naman ay magdiningning, makaka-attract ka ng mga investment o makaka-attract ka ng mga financial support. However, kailangan mag-ingat ka ha. Huwag masyadong subsub sa trabaho. Huwag masyadong subsub sa trabaho. Huwag masyadong magpapaka-hero. Okay? Because there is a risk. January, bababa ang immune system mo na madali kang mapagod. Balansehin ang iyong mga ambisyon sa tamang pangangalaga sa iyong sarili. Paano mo mai-enjoy yung tagumpay mo kung sakitin ka na? Okay? So, have this month with positive energy. Pagdating naman sa maganda sa mga monkey sa buwan na ito, punong-puno ng maraming opportunities. This month is filled with opportunities. This month is filled with paglago, success, at mga masasayang mga events na iyong dadaluhan. Mag-focus po tayo in exploring new ventures. Business man yan, side hustle man yan, other opportunities man yan, di ba? Dapat naka-align to sa ano yung goal natin. Hindi yung tanggap ka lang ng tanggap, oo ka lang ng oo. Kasi narinig mo ni Franz na maraming opportunities ang darating sa iyo. Tapos oo ka lang ng oo, yes ka lang ng yes. Nope. Lay your card and listen and let the business partner lay their cards as well and meet halfway. Kasi baka risky masyado yung papasukin mo, di ba? Keep an eye for investment opportunity pagdating sa kayamanan, okay? You have the wealth already, ang kailangan mo lang is palaguhin ito. Sa pagpapalago mo, be cautious enough na tamang investment ang pinapasok at ang ginagawa mo. Pagdating naman sa relasyon, mas mapapatatag ang iyong connection, maraming mga masasayang pangyayari, and punong-puno ng positivity ang month na January 2025 para sa mga monkey. Pagdating naman sa kalusugan, dito ka mag-ingat kasi kailangan mong iwasan ang pagiging workaholic. Hanapan ng oras ang pagpapahinga at kailangan ma-maintain natin yung tinatawag natin na healthy routine. Okay? Para mapangalagaan natin ang ating immune system. By staying energized and being mindful, ang mga monkey can fully embrace the month's fortunate opportunities and happy events. Makukuha mo ang mga magagandang balita na ito kung ikaw ay magiging emotionally stable, babalansehin mo hahayaan mo na makapagpahinga ang inyong katawan at hahayaan mo na makapunta ka at makadalo sa mga gatherings na happy gatherings na dadaluhan mo. And mas makakapag-focus ka sa mga ilalabi sa iyo na mga proposals and opportunities. Kasi kung pagod na pagod ka, hindi mo na maiintindihan kung ano man ang pinagsasasabi ng mga kausap mo. Sa rooster naman tayo. Rooster, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, and 2029. Maganda ang January para sa mga rooster. In fact, the 3 harmony with the ox will enhance the metal element na magdadala ng positibong enerhiya and magandang kalusugan, at kasama na dyan ang financial na aspeto para sa mga rooster ngayong January. Kailangan mong manatiling optimistic, rooster, ha? Yung andun yung passion, yung hindi mawawala, and be proactive habang pinapatuloy mo yung pagmamanage mo ng trabaho, negosyo, o ano man ang pinagkakakitaan mo. This month is an excellent opportunity actually para makapag-focus ka on accumulating. Pag sinabi nating accumulation is pagdagdag. You add more wealth. Okay? So, i-review mo last year. Ano yung financial journey mo last year? And compare it this year. May mga pagkakataon na masusubok tayo, okay? Yung hindi magiging stable. Hindi lahat ng oras is stable, ha? May mga instability tayo. May mga pagdududa tayo. May mga parang detective yung dating natin. Yung
mawiwindang yung utak natin dahil sa mga doubts. Yan, papasok yan sa sistema natin. Yung mga pagdududa, yung mga questions, all the what if we have in our mind. Okay? Ang maganda sa buwan na ito para sa mga rooster, it's favorable. Pabor na pabor ang January 2025 para pagandahin mo ang estado ng iyong kalusugan, palaguhin ang iyong karera, at patatagin ang aspeto ng iyong pera. Mag-focus po tayo in reviewing and optimizing yung mga financial plans natin while pinananatili natin yung positive outlook na mangyayari sa susunod na buwan. Okay? Na kaya ko to, maa-achieve ko to, I will double the income. Ganon dapat yung mindset natin mga rooster. There are opportunities para madagdagan ang iyong kayamanan dahil mayroon nga increase also your savings. Hindi yung madadagdagan yung income ko, there are blessings coming in, para ka namang para ka namang imburnal na marami namang lumalabas na pera. Di wala mangyayari, disbalance pa rin. So kung maraming pera ang papasok, dapat lalago ang savings mo. And speaking of savings, magsisimula tayo on February 4 sa Ipon Challenge natin. Okay? Lechon Day, magandang araw para magpasok ng pera. Lechon Day, magandang araw para magdeposito ng pera, di ba? So, February 4. Kaya ihanda nyo na ang mga alkansya ninyo, okay? So, balik tayo kay Rooster. Itong buwan na ito ay maganda to build wealth sa pamamagitan ng disiplina at tamang pagmamanage. Hindi lamang sa pera, hindi lamang sa negosyo, but ourselves, yung sarili mismo natin. Pagdating naman sa relasyon, magiging matatag ang connection and collaboration natin sa mga taong may kaparehan ng pag-iisip sa atin, sa mga kanegosyo at kasosyo natin, sa mga kasama natin sa trabaho. Magiging, sabi nga, magiging maganda ang wavelength natin, yung pagkakaintindihan natin. There will be challenges, okay? Sa mga pagdududa, instead of this doubt, okay? Do the constructive evaluation. Nagdududa ka sa pera kung ano saan ginagastos, saan winawaldas, tama ba ang pagmamanage, kumusta yung isang branch doon ng business mo, o di naman kaya unfair yung pagpapasweldo mo sa'yo, may mga pagdududa ka. But with this pagdududa na mayroon ka, instead of questioning many things, do a constructive evaluation. Tingnan mo muna, okay, ano ba ang nag-improve sa sarili ko ngayon? Instead of asking people doubt with other people, magduda ka sa ibang tao, pagdudahan mo yung sarili mo, ilista mo, nag-improve ba ako ngayon? Kumusta yung timbang ko ngayon? Timbang ko last January was 58, ngayon I'm 62. So talaga namang hindi maganda ito, di ba? Income ko last January ito yung income ko ngayon. Ang savings ko ngayon last January ito yung savings ko ngayon. See? So, assess yourself instead of assessing other people. Or else, nako, ma-overwhelm ka sa pag-iisip. Okay, kailangan mo lang maging diligent. Okay? Kailangan mo lang i-channel yung energy na mayroon ka. Padaluyin yung energy na mayroon ka ng mas matalino. Okay? Ang mga rooster can turn this harmonious month into a period of growth and stability. Yan ang maganda. Sa mga dog naman tayo, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. Ito hindi, walang malas, but may challenges lang. Okay, may challenges si dog sa January because the bullying punishment star nakaalyansa ni Ox ay tatama sa mga dog ngayong buwan na ito na magdadala ng mga pagsubok, okay? Na parang matatalo sila. They are being dominated. Parang na-underdog sila, okay? Itong buwan na ito ay kinakailangan ng mas mataas na pasensya. At sa kabila ng mataas na pasensya na yan, ang pagpatuloy na pagiging matatag at pagpupunyagi. And maintain your compose your emotion, okay? Huwag lalabas na weak. Huwag iiyak, okay? Huwag yung mukha na nagdududa. Huwag ipapakita yung mukha na irritable, okay? Or else, this will counterattack. This tension, this emotion, and this commotion around you will counterattack to you. Kaya ipakita mo frontal, matatag ka, frontal, masaya ka. Hindi ka apektado. Instead,
Kailangan kang mag-focus. Ituon ang iyong enerhiya sa pag-intindi who truly appreciates you, yan ang pinakauna, who truly supports you, and who truly will guide you in this meaningful journey that you have sa mga darating na buwan at sa pagtatapos ng taon 2025. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, okay, there are potential for female or feminine nobleman. May babaeng tutulong sa iyo. Okay? Mga dog, may babaeng tutulong sa iyo who will offer guidance, who will offer help. Okay? And will give you clarity base sa kanyang mga experience. So, wag mag-alala ha. Hindi, pag sinasabing, challenging ang buwan na ito, tas bigla kang malulugmok agad dyan while listening to me. Hindi ganun ha. Kasi always, kung mayroong mga bad star, pinaparisan yan always. May good star yan. And for the dog, nandyan ang nobleman or the helpful people. Matulungin na mga tao na darating sa iyo. Maganda para sa mga dog ngayong January is gumawa ng self-reflection. Okay? Identifying supportive connection para sa next game plan mo, para sa next step mo. Sino ang magiging backbone mo, sino yung tutulong sa iyo. Dapat ganon. At kailangan kang mag-focus. Stay resilient. Maging matatag, maging composed. Okay? Kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, iwasan na maging reactive. Just like the dog, very reactive ang mga dog, di ba? Konting kaluskus lang, di ba? Konting kaluskus lang, konting movement lang ng halaman, konting kalabog lang, tatayo agad yung dog. See? You have to avoid that being reactive. So this time, maintain your composure. Kung may kaluskos, kung may ingay, kung may mga chismes, kung may mga hindi magagandang naririnig, politika man yan sa trabaho o sa negosyo, huwag mo nang patulan, okay? Huwag mo nang maging reactive. Focus ka muna to a bigger picture, okay? Divert your emotion to something that is fruitful, to something that is productive. And pagdating naman sa kayamanan, kailangan pagtuunan mo ang tinatawag na mapanatili ang stability. Yung kahit hindi umangat yung income mo, maging stable lang. Iwasan ang hindi magagandang komprontasyon, pag-aaway, at marami kaguluhan dahil ito'y aapekto sa aspetong pera o pinansyal mo sa January. Pagdating naman sa relasyon, ito yung buwan kung saan maganda that you strengthen bond. Mas patatagin mo yung relasyon mo to those people who value you. Be open sa mga guidance o gabay ng mga tinatawag natin noble person, okay? Who will help you. At ngayong buwan na ito, January, aasahan natin in the form of babae ang noble person na darating sa buhay mo, dog. Pagdating sa mga pagsubok, matutong matutunan ang mga ibibigay na pagsubok ni January because ito ang warm up mo para maging matatag ka habang tinatapos ang buong 2025. Each challenges, each pagsubok is an opportunity for you to discover who truly supports you, to discover what are your potential, and to discover how far can you go. And by remaining pasensyoso, ikaw dog can turn this difficult month into a stepping stone para lumago, para maging matatag, both personally and in the aspect of relationship. Sa mga pig naman tayo, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, and 2019. Papasok ang pig sa Ox Month. And kailangan mag-ingat pig, lalong-lalo na sa aspetong pera o pinansyal. Iwasan ang pagiging reckless investment, impulsive decision making na hahantong sa pagkawala o pagkalugi. Itong buwan na ito, kailangan mong imaneho ang iyong sarili with diplomacy. Refrain, iwasan ang mga verbal confrontation. Alam mo yung dada ng dada, okay? Emotional charge reaction.
Huwag kang maging very reactive pig, okay? Maintain lang. In as much as possible, maintain your composure. That's very essential for you. As your wisdom and adaptability, yung katalinuhan mo at yung kakayahan mong mag-adapt sa iyong kapaligiran will help you na malagpasan ang mga problemang ito. Remember, itong buwan na ito is just part of your preparation for the upcoming snake year, which brings maraming clashing stars. Okay? So, kailangan stay grounded ka lang. Magpakumbaba ka lang. Focus lang on transitioning smoothly by aligning your action with your long-term plan. Kung gusto mong magpapayat, kahit 30 minutes walk, yan, maliliit na steps will lead you to a bigger result at the end of the year. Maliliit na savings will lead you to a big amount of money at the end of the year. Ganon dapat yung pag-iisip natin. Ang maganda para sa mga pig sa buwan ng January, ito yung panahon para mas maging pasensyoso ka. Okay? At matutunan mong maging pasensyoso. And kailangan mo yung masinsinang pagpaplano. Yung hindi lang yung nakikita mo hanggang dito. Think and foresee things 5 years from now. Long-term planning dapat, pig, okay? Hindi yung, okay lang ako, basta may makakain ako bukas, okay na. No, it should not be that way. May makakain ako in the next 3 months. Don't settle for that. May makakain ako in the next year. Ganon. Don't settle for less, pig. You deserve more. Focus tayo sa pagiging impulsive natin. Iwasan natin yan, ha? Impulsive buying, impulsive pagpapalabas ng pera, impulsive mouth natin, especially sa mga aspetong pinansyal. Nako, ingat tayo. Approach or harapin itong mga pagsubok na ito ng kalmado at mas matalino. Seek wisdom. Mas tingnan mo ang problema sa mas matalinong pamamaraan, sa mas matalinong anggulo. Hindi yung titingnan mo yung problema para maghanap ka ng kaaway at kakuda dyan. At alam mo na, kaargumento mo dyan, kadebate mo dyan. It will not help you. You are just going to create chaos and problem. Pagdating sa kayamanan, stability is the key. Kailangan gawin mong stable ang pera mo ngayong January. Okay? Iwasan yung hindi siguradong investment. Iwasan yung mapanganib na pagpapalago ng pera. Pagdating naman sa relationship, ito practice diplomasiya. Okay? In interacting with other. Kahit alam mo na yung taong kaharap mo ay binakbite ka. Alam mo nang siniraan ka. A bigger person. Huwag mo na siyang komprontahin. Alam mo na may nagsabi sa iyo na itong si Poncio Pilatong ito ay siniraan ka doon sa mga tao na ito. Palagpasin mo na lang. Hindi ito yung taon para sa komprontasyon at awayan. Okay? Maintaining harmony, dalisay at mapayapang paligid will help you navigate sensitive situation much more effectively. The more na nonchalant ka, sabi nga ng mga Gen Z and Gen X ngayon, nonchalant, yung bagong henerasyon ngayon, parang walang pake, parang wala lang nangyari. Dapat ganun, pig, di ba? Stay cool-headed sa mga challenges na mayroon ka. During difficult time, cool-headed lang, okay? Gamitin ang buwan na ito para ihanda ang iyong sarili, mentally and emotionally, para sa transition sa pagpasok natin sa Year of the Snake. Gamit ang iyong talino, kalmadong pag-iisip, ikaw, pig, ay magiging matagumpay to navigate, to travel, and to do the transition period successfully, and you can build a mas matatag na pundasyon. Okay? Kasi pagpasok natin sa Year of the Snake, maraming pagsubok pa ang darating sa iyo. Warm up pa lang ang January.